After 17 years, nagkita ulit kami ng naka one night noon. Hello Ate Ann, I'm a silent fan. May i-share din po ako na kwento ng buhay ko. Please hide my identity po. Nagkita kami ng naka one night stand ko after 17 years. Way back 2007, meron akong best friend na malaking age gap, almost 10 years. May banda sila sa Batangas. That time, every Saturday night, may gigs sila at palagi nila akong kasama. Minsan, nahihiya na ako kasi chaperone na nila ako lagi. Hanggang sa isang Sabado, gig nila yon at pinakilala nila ako sa isa sa mga best friend din nila. Itago natin siya sa pangalang Chris. Pinakilala nila ako para raw di ako ma-OP kapag magkakasama kami. Doon nagsimula na magkapalagayan kami ng loob. Nakakatuwa siya Ate Ann. Kasi kahit na alam ko malaki din ang age gap namin, masarap siyang kausap dahil may sense lahat ng sinasabi niya. Nalaman ko rin na songwriter siya at magaling din kumanta. That time, sobrang saya lang namin hanggang sa di namin namalayan na tapos na pala yung set ng friend namin. Nagkayayaan kami na tumambay muna sa park para mawala yung lasing namin. That time, Ate Ann, doon na ako sumakay sa car niya para raw may kausap siya while driving. Hindi pa rin maawat ang kwentuhan namin. Habang nasa park kami, tinuloy lang namin yung kwentuhan at inuman hanggang sa tinamaan talaga ako. Nalasing ako that time pero naalala ko pa din ang nangyari Ate Ann. Naaalala ko na sabi ko ihatid na nila ako pa uwi. Pero nang magising ako, nasa isang resort kami at doon pala kumuha ng room ang mga kasama ko. Doon kami lahat magstay. Dahil nga sobrang lasing ko, talaga hilong-hilo na ako. Humiga na lang ako sa room at di ko alam sino kasama ko. Doon ko naramdaman na may nag-kiss sa akin at pababa ng pababa. Nakita ko si Chris Day. Yun. At di ko na napigilan na may mangyari sa amin. Kinabukasan, nagmadali na akong umalis at yun ang huli naming pagkikita. No communication at all. Until last 2020, pandemic, nakita ko sa newsfeed ko, nakasama pa din siya ng best friend ko. Chinat ko siya Ate Ann at kinamusta ko. Unang tanong ko kung may asawa na ba siya, pero sagot niya wala pa raw siyang asawa. Ako naman ay may 2 anak na, pero hiwalay na ako sa asawa ko ng panahon na yun. After nun, nawala na ulit ang communication namin, pero lagi kong nakikita ang mga post niya. 2024 ng May, nagulat ako, 1 a.m., bigla siyang nag-miss call sa akin. Di ko muna sineen, kinabukasan saka ko siya chinat. Lasing lang daw siya at napindot niya lang yon. Doon na ulit nag-umpisa ang pag-uusap namin, hanggang sa after 1 month, gusto niya na magkita ulit kami. Pumayag naman ako, pero nagpaparamdam siya na gusto niya may mangyari sa amin. Pero ako na mismo ang tumanggi, dahil aaminin ko, madali ako ma-fall. At natatakot ako na baka kapag makuha niya ang gusto niya, bigla na lang siyang maglaho. Lalo na 4 years na din na wala akong boyfriend at feeling ko hindi na ako sanay nang may karelasyon ulit. Masaya na ako sa kung anong meron ako ngayon sa mga anak ko, pero minsan, naiisip ko na masarap pa din tumanda na may kasama ka sa buhay. Ate Ann, di ko alam pero mas prefer ko ngayon na magkita man kami at may mangyari sa amin hanggang ganun na lang siguro muna. Ayoko din ng may commitment kami dahil din siguro sa naging trauma ko sa nakaraan ko kaya ganito ang gusto ko. At same din naman siya, ayaw niya ng commitment kaya siguro hanggang ngayon 40 years old na siya, wala pa siyang asawa. Ako naman, parang kontento na sa kung ano man ang meron kami. Alam ko na in the end, baka ako din ang masaktan, pero siguro darating ang araw na kusa din akong lalayo sa kanya. Hanggang dito na lang, Ate Ann. Salamat sa pakikinig.